part 2 ng ating automatic solar light na 5 watts. So ito na po yung tutorial dito sa ating automatic solar light. So pasensya na kayo at ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So unang-una mag-umpisa tayo dun sa ating junction box. So dito nakakabit na yung kanyang manual switch. So para po yan sa ating battery indicator. So kaya meron tayong manual switch dyan. So may dalawang wire. Then dun sa kabila naman side ay yung kanyang female socket na 2-pin para sa solar panel input. So yan lang muna yung inilagay natin dyan sa mismong box. Then dumako na tayo dito sa kanyang cover. Yan, kung papapansin nyo nakalagay na rin yung kanyang receptacle, yung kanyang battery indicator. Then kung mapapansin nyo sa right side meron tayong butas dyan para sa another manual switch. So mamaya i-explain ko sa inyo kung para saan talaga yung bilog na yan. Then, ang sumunod natin mga boss ay itong ating battery pack na 18650 lithium ion. 5 parallel po yan. Then, yung ating solar charge module or yung ating automatic solar light board. At ngayon naman, dumako na tayo sa paglalagay ng ating battery pack dun sa mismong junction box natin. So, ipoposisyon na natin yan dun sa mismong loob ng ating junction box. At ipipix natin yan ng double-sided tape na may rubber at sasamahan na rin natin ng glue. At dito naman mga boss, ayan, kung mapapansin nyo nakadikit na at nakaposisyon na yung ating battery pack dun sa mismong loob ng ating junction box. So ganyan yung unang step natin mga boss. Then dumako na tayo dito sa ating solar light module. So dito sa ating solar light module, yung kanyang manual switch mga boss ay ihahang natin yan, aalisin natin yan na parang ganito. Yan. So naalis na natin yan, at ito yung kanyang manual switch. So, bakit natin inalis? So, inalis natin yan mga boss para mailagay natin yung manual switch na yan dito sa ating mismong cover. Ayan. So, dyan po natin ilalagay yan para ma-access natin dito sa labas yung kanyang mode nung ating automatic solar light. Kasi kung nasa loob yan, kakalasin pa natin. So, kaya inihang natin yan dyan at diyan natin ilagay para accessible sa labas. Hindi na tayo bukas-sara dun sa ating automatic solar light. So, ganun yung unang step natin. At dito naman mga boss, kumuha lang tayo ng dalawang wire. Then, lagyan na natin ng wire yung pinag-alisan nung manual switch. So, kaya natin nilagyan ng wire yon para humaba at umabot dun sa mismong cover na paglalagyan natin nung inalis natin na manual switch. So dito mga boss, kahit gumamit kayo ng magkaibang kulay ng wire, kasi wala naman pong polarity yan, kung gusto nyo parehas itim or parehas pula, wala pong magiging problema. At dito mga boss, ganyan yung magiging itsura nya. Yun, ganyan lamang po. Then lagyan na natin ng double-sided tape na may isolation foam yung ilalim ng ating solar light module para maipix na natin dun sa mismong battery. At dito mga boss, ayan, makikita nyo, naipix na natin dun sa mismong battery. So dun lamang natin ipinisisyon yung ating mismong solar light module. Then kung mapapansin nyo mga boss, yung ating remote sensor, yun, yung parang ilaw na yun na itim, yun po ay hindi na natin inilabas kasi kaya naman niya makasense ng control sa remote kahit na nasa loob siya ng ating junction box. At dito mga boss, dumako na tayo sa connection. So, ang unang step natin sa connection mga boss ay kailangan nating hanapin yung S positive at S negative dun sa ating mismong control board. So, dun natin ikakabit yung ating female socket para sa solar input. So, dito mga boss, kung makikita nyo itong ating unang ginawang solar light, ay meron siyang Type-C at solar panel input. So, kung ganyan ang gagamitin nyo mga boss, yung dalawa na yan, Type-C at solar panel input na 1-pin, so ipaparallel nyo lamang po yan at dun nyo lamang din ikakabit sa S negative at S positive. So, yun mga boss, ganun po yung gagawin nyo, kung Type-C at 1-pin na solar panel input ang gagamitin nyo. So, nakaparallel silang dalawa at ikakabit dun sa S positive at S negative. So, dito, yung 2-pin na solar panel input ang gagamitin natin. So, i-connect lamang natin yan dun sa mismong S positive at S negative na naka-indicate dun sa ating solar control board.
Then after nating maikabit yung ating solar panel input, hanapin naman natin yung B negative at B positive dun sa ating mismong control board. So dito mga boss, ikakabit naman natin yan dun sa ating mismong battery, positive at negative lamang. At after nating ma-connect yung ating solar panel input at yung battery dun sa mismong board, ay dumako naman tayo dun sa manual switch natin na inalis dun sa ating board. Yan, dito. So, yung positive at negative na yan or yung pula at itim na wire ay i-connect lamang natin dun sa manual switch na nasa cover. Yan. So, dun na po natin i-connect yan. So, yun naman ang next step natin. No? Para hindi natin maiwan yun at hindi tayo malito, ay yun na muna ang gawin natin. At after nating ma-connect yung ating switch, dumako naman tayo dun sa LED negative at LED positive. So, i-connect naman natin yan dun sa ating receptacle. So, positive negative lang naman yan mga boss, ay i-connect na natin. So, from LED positive at LED negative galing sa ating board, i-connect natin dun sa positive at negative nung ating receptacle. So, tandaan nyo mga boss, dun sa ating receptacle, yung gitnang pin ang positive. Then, yung nasa gilid naman pong pin ay yung kanyang negative. So, gagamit din tayo ng ganitong klase ng terminal lugs para hindi napuputol yung ating wire. Kasi screw type yung ating receptacle. So, pwede kayong hindi gumamit nun at pwede rin naman kayong gumamit. So, nasa sa inyo po yung alternative. So, sa akin ginamitan ko ng ganito. Yan. At ayan mga boss, naikabit na natin yung LED positive at LED negative dun sa ating receptacle. Then, ang next naman natin mga boss ay yung last wiring natin na natitira, which is yung manual switch na nakakabit dun sa ating junction box. Yan. So, yun na lamang ang natitirang wiring natin na dalawa. So, mag-additional tayo ng wiring dyan mga boss. So, dito maraming nalilito at maraming hindi agad nakakaunawa. So, dito mga boss, yan, dito sa ating battery indicator, yan. So, lalagyan natin ng dalawang wire yan. Pero bago yan, isiset muna natin sa 1S yung ating battery indicator. Kasi 1S battery lamang yung ginawa natin. So, yun ang wag nyo kakalimutan mga boss, na iset muna yung ating battery indicator bago natin wiringan. So, after nating ma-set yung ating battery indicator sa 1S, so, dumako na tayo dun sa kanyang switch para may option tayo na buhayin at patayin yung ating battery indicator. So, dito sa ating switch, kumuha lang tayo ng isang linya dyan. So, kahit alin dyan mga boss, pero dito ay yung itim na wire ang gagamitin ko. So, dapat sa madaling salita, dapat parehas po ang kulay ng wire niyan galing dun sa ating switch. So, dahil dyan magkaiba, so, wag niyong pansinin yung kulay. Dapat parehas pong pula yan. So, kunin natin yung isang wire at i-connect natin dun sa positive side ng ating battery indicator. Yan. Tingnan nyo, makikita nyo dyan, nakakonect sa positive side yung itim na wire na galing sa ating manual switch. Then, yung kabilang wire naman ng ating switch, which is yung pula, ay madadirect na or i-connect natin dun sa battery positive. So, dun po natin siya i-connect. So, isang mabilis na recap tayo. Battery positive, dumaan sa ating switch. Then, yung isang linya ng switch na kulay itim ay dumirect or nakakonect sa ating positive side ng ating battery indicator. Yan. So, ganun po yung mabilisang connection yan. Then, magdadagdag tayo ng additional wire. Yan mga boss. Para saan yung additional wire na ilalagay natin? So, yung additional wire na ilalagay natin mga boss ay dun sa negative side ng ating battery indicator. Papunta dun sa ating battery negative. So, ibig sabihin, yung main negative ng ating battery indicator ay nakadirect na po sa main negative ng ating battery.
So, ganun po yung magiging connection niya, no? Para may option lamang tayo na magbuhay at magpatay ng ating battery indicator using switch. Kasi nakadirect lamang siya sa battery. So, ganun lamang yung connection na ginawa natin dyan mga boss. Ayan. So, yan. So, ganyan na po yung connection na ginawa natin. So, finish na po yan, no? So, testingin lamang natin. Then, i-organize natin yung wiring, ano? At ayan mga boss, buhay natin yung ating battery indicator using this switch. Ayun. So makikita nyo, full bar yung ating battery. At ngayon naman, subukan natin siya using 5 watts na LED bulb. Testingin natin kung working yung ating gawa. So buhay natin doon sa ating manual switch. Ayun o. Wow! Alright, napakaliwanag mga boss. Success yung ating gawa mga boss, ano? So yun mga boss, hanggang dito na lamang po itong ating tutorial video. At sana po ay nasundan nyo at natuto kayo kung paano mag wiring nitong ating automatic solar light na 5 watts mga boss. Ano? At kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, don't forget to follow, like, and share para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. Salamat!